Inihahandog ng Radio Maria at ng Diocese ng San Jose Nueva Ecija ang programang In Manus Tuas. Maligayang pakikinig po sa inyong lahat. Ito po si Kuya Jomar at kayo po ay live na nakikinig sa programang In Manus Tuas mula sa Diocese ng San Jose Nueva Ecija. Tayo po ay sumasahing papawid sa Radio Maria 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan, at 102.1 FM Isabela. Tayo rin po ay napapanood via live streaming sa www.dioceseofsanjosene.com. Maaari po kayong sumali sa ating talakayan sa pamamagitan ng ating Twitter account @SanJoseNE at sa Facebook page ng ating diocese, ang Diocese ng San Jose at facebook.com. Ito po si Bishop Roberto Malyari ng Diocese of San Jose. At ngayon po ay nais naming ipakilala sa inyo ang ating mga panauhin na makakasama natin sa halos isang oras sa talakayan at pagninilay tungkol sa ating buhay espiritual. Sige, gusto natin ipakilala ang ating mga panauhin ngayon. Maligayang pagkikinig po sa inyong lahat. Ako po si Brother Paul Silva ng Diocese of San Jose, isang seminarista po dito sa aming diocese. Maligayang pakikinig po sa inyong lahat. Ako po si Brother Gio Gomil ng Diocese ng San Jose, isa rin pong seminarista ng diocese. Ayan, magandang araw po sa ating mga panauhin at maligayang pakikinig po sa lahat. So welcome po sa ating programa at tayo po ngayon ay nasa ikatlong araw ng ating simbang gabi, ang ating nobinaryo sa paghahanda sa pagsilang ng ating Panginoon. So bago po tayo tuluyang dumako sa ating kwentuhan at talakayan, tayo po muna ay manalangin at hihingi ng pagkapala at pagbabasbas sa ating Panginoon at pangungunahan po tayo ni Brother Gio sa ating panalangin. Tayo po ay manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Amang mapagmahal, salamat sa biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Ngayon na kami natitipon sa iyong ngalan, ipadala mo nawa ang iyong banal na Espiritu upang mapalalim namin ang pagninilay ng iyong banal na salita at nawa ito ay magpalago pa sa aming pananampalataya at pagmamahal sa iyo at sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. 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 Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Brother Gio, sa pangunguna sa ating panalangin. Bago po tayo magsimula, first time ko po ito sa programang ito. Kaya medyo kinakabahan po ako. First time ko makakasama si Bishop. Sanay lang po ako sa UCAT on air. Pero ngayon, first time ko makakasama ating mga seminarista at ang ating mahal na obispo. Kaya na po tinatanong ko si Bishop kung paano ang gagawin. Ngayon po ay sa dakong ito ay sisimulan po natin ang ating talakayan sa pamamagitan ng pagbabalik tanaw sa ating nakaraang talakayan. Wala po ako na nakaraang talakayan. Kaya ang magbabalik na po ay ang ating mahal na obispo do sa ating previous topic. Gusto ko pong kunin din itong pagkakataon para i-greet ko na kayo ng Merry Christmas and Happy New Year. Baka yung makalagpas ang Pasko, hindi namin kayo mag-greet. Nung nakaraang talakayan po natin, yung pinag-usapan natin, yung tinatawag nating Art of Loving. Kasi sinabi natin na yung pagmamahal dapat sinasanay. It's an art, so kailangan sanayin. Sinabi natin yung kagaya din yan ng isang gymnast. Pag nakita mo yung isang gymnast, yung paggalaw niya parang very graceful siya, tapos yung parang napakadali yung mga movements, pero hindi natin alam 1,000 times niyang inulit-ulit yung movements na ginawa niya. So ganito din yung paanyaya din sa yung sa Art of Loving, na
kahit na nagkakamali, nagbimintis sa mga ginagawa natin sa pagmamahal, yung wag nating sayangin yung pagkakataon para talagang magsanay hanggang bandang huli, parang kamukha ng isang gymnast, magiging madali na sa atin kahit na yung mga mahirap na mga sitwasyon ng pagmamahal. Yung sinabi natin sa Art of Loving, yung paanyaya, yung unang-una, yung make yourself one. Yung kung umiiyak yung isa, huwag kang tumawa, makiiyak ka sa kanya. Yung bang to really show solidarity with the person. Kasi minsan may tendency nga tayo pag umiiyak yung isang tao, patatawanin mo, ganun yung bang the best way daw to love the person is by making yourself one with him. Pag masaya siya, yung makitawa ka sa kanya, ganun yung bang minsan kasi, yun nga, kung kailan siya masaya, gusto mo naman yung paiyakin mo naman siya. Yung pangalawang, yung be the first to love, yung bang don't wait for the others to love you, ganun yung bang yung mahalaga yung ikaw ang manguna, yung bang huwag ka nang maghintay na siya munang magmamahal sa'yo bago mo siya mahalin, ganun yung bang. Tapos yung pangatlo, yung love your neighbor as yourself. Yung ito daw yung radical na yan kasi madalas yung mas mahal natin yung sarili natin kaysa sa iba. Yung bang if you start loving the person as yourself, yung radical na ito talagang yung gagawin mo kung ano yung gusto mong gawin niya sa iyo, yung mga o gawin ng iba sa iyo, ganun yung bang. And then yung pangapat, yung love your enemy, na mas mahirap na yung bang you try to see things from their point of view. Yung bang minsan nakakatulong ito, yung bang and then yung pinakahuli, love one another. Ito yung mutual love. Yung pagmamahal daw kailangan maging mutual. Yung bang when you love a person, pag hindi siya nagre-respond sa pagmamahal mo, you are not yet loving him enough. Ganon yung bang. Kasi kapag naranasan niya yung tunay na pagmamahal, parang spontaneous sa kanya yung tumugon din ng kapwa pagmamahal. Ganon yung bang. So actually ito, 2 beses nating tinalakay ito. Yung bang bali 2 programa nating tinatalakay ito kasi malaman talaga ng gusto. Yung bang so yun doon umikot yung talakayan nung nakarang Miyerkules na yung last Wednesday of November. Kaya ngayon po, Bishop, ang itutuloy, actually sinabi ni Bishop, dalawang episodes itong tungkol dito sa topic ito. Parang itong episode natin ngayon parang karugtong pa rin ito ng ating tinatalakay kanina, yung binanggit ni Bishop. At actually itong pagdi-discuss natin o pagtatalakay natin ngayon ay higit na pagkapalalim doon sa mga nakaraang talakayan tungkol dito sa pag-ibig. Kaya napakaganda nitong ating tatalakayin at medyo kakaiba yata ang ating approach ngayon sa pagtalakay dito sa ating topic ngayong gabi. Yung kasi nabasa ko itong Kataganang Buhay. Ito yung Kataganang Buhay na galing sa Focolare movement. Yung meron silang pamamaraan na isang verse lang ng Biblia, ng scriptures, yung pinagdinilayan nila, yung hamon nila sa isa't isa, yung isa buhay nila ito, sa concretely, sa. At nakita ko itong para sa December, yung parang tugmang-tugma dito sa pinag-uusapan natin tungkol sa pagmamahal. Yung mga kaya napakahalaga siguro kung pwedeng yung basahin natin itong Kataganang Buhay na ito, na yung reflection doon sa 1 Thessalonians, yung bang chapter 3 verse 12, palaguin nawa at pag-alabin ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa sa lahat ng tao. Siguro maganda yung
pagnilayan nating sama-sama itong pwede siguro ngayon mabilis basahin natin yung bang divide natin yung pagbabasa yung bang at makinig po kayong mabuti at kasama po kayo sa pagninilay at sana yun nga yung bang yung may bahagi din ninyo sa amin sa pamagitan ng mga text messages yung inyong pagninilay tungkol dito sa kataganang buhay. Total, nabanggit ng ating mahal na obispo na maaari po tayong lumahok sa ating talakayan sa pamamagitan ng text messages ninyo. Ibibigay ko na po sa inyo ngayon ang ating number. Uulitin ko rin po ito mamaya. Pero sa ngayon po, ito po yung ating cellphone number na maaari po ninyong gamitin para makisali po kayo sa ating talakayan. 0949-159-2309. Ulitin ko po, 0949-159-2309. Kaya inaanyayahan po ang lahat na makilahok sa ating talakayan ngayon. At ito po yung kataganang buhay. Katulad sinabi ni Bishop, ito po ay galing sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica, chapter 3, verse 12. Palaguin nawa at papag-alabi ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao. Isa ito sa mga madalas na sinasabi ni San Pablo kung saan hinahangad at hinihiling niya sa Panginoon ang mga natatanging biyaya para sa kanyang komunidad. Hinihiling niya rito na pagkalooban ng mga taga-Tesalonica ng biyaya ng higit na masagana at umaapaw na pagmamahalan. Hindi ito nangangahulugan na nais niyang pagalitan ng komunidad na para bang walang nagaganap na pagmamahalan sa kanila. Sa halip, ito ay isang paalala sa isang batas na likas sa katangian ng pagmamahal at ito ay ang patuloy na paglago. Palaguin nawa at pag-alabi ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa sa lahat ng tao. Ang pag-ibig ang pinakasentro ng Kristiyanong pamumuhay. Kung hindi ito lumalago, magiging mahina at sa kalaunan ay manganganib ang buong buhay ng isang Kristiyano. Hindi sapat na maunawaan sa isang sandali ng liwanag kung ano ang ibig sabihin ng utos ng pagmamahal sa kapwa, o maranasan sa isang bugso ng kasigasigan ang pwersa at sigla sa simula ng ating pagbabalik loob sa buhay na nakabatay sa Ebanghelyo. Kailangang palaguin natin ang pagmamahal sa pamamagitan ng pagpapanatili nitong masigla, aktibo at konkreto. Mangyayari ito kapag lagi tayong handa at bukas loob sa paggamit ng mga pagkakataong inihahandog sa atin sa bawat araw. Palaguin nawa at pag-alabi ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao. Naniniwala si San Pablo na ang mga Kristiyanong komunidad ay kailangang magkaroon ng kasariwaan at kasiglahan na tulad ng isang tunay na pamilya. Kaya't madali nating mauunawaan kung bakit gayon na lamang ang kanyang kagustuhang magpaalala sa mga panganib na maaring maganap sa kanila, pagkanya-kanya, pagiging mababaw, kawalan ng sigla. Nais niyang iwasan ang isang malaking panganib na katulad ng mga nauna, ang bumalik sa dating uri ng pamumuhay na maayos at tahimik, subalit makitid ang pananaw. Ang nais niya ay mga komunidad na bukas sa iba, pangkaraniwan sa makadiyos na mapagmamahal, na mahalin ang mga kapatid sa pananampalataya, gayon din ang lahat ng tao, maging sensitibo sa mga suliranin at pangangailangan ng lahat. Ang pagmamahal ay naghahangad na bumuo ng ugnayan sa bawat tao, kilalanin ang positibo sa kanila at makiisa sa pag-asa at pagsisikap patungo sa kabutihan ng lahat ng taong may mabuting kalooban. Palaguin nawa at pag-alabin ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao. Paano natin isasabuhay ang kataganang buhay sa buwang ito? Tayo rin ay maaaring magsikap na palaguin ang tugunang pagmamahal sa ating pamilya, sa trabaho, sa komunidad, sa mga organisasyong pangsimbahan, sa ating parokya at iba pa. Hinihingi ng kataganang buhay na ito
ang nag-uumapaw na pag-ibig, isa pang pag-ibig na nilalampasan ang mababaw na batayan ng ugnayan at pagkamakasarili. Kailangan lamang nating isipin ang ilang aspeto ng makadiyos na pagmamahal. Pagpapaubaya, pagkamaunawain, pagtanggap sa bawat isa, pagtitiyaga, kahandaang maglingkod, habag para sa pagkukulang ng kapwa, pagbabahagi ng mga material na bagay, at iba pa, upang maunawaan kung gaano karaming pagkakataong mayroon tayo para magsabuhay. Malinaw na ang diwa ng tugunang pagmamahal sa ating komunidad ay tiyak na magbibigay ng init sa iba. Maging iyong hindi pa nakakakilala sa Kristiyanong pamumuhay ay maaakit nito. Hindi natin namamalayan, mararamdaman nila na sila rin ay bahagi ng pamilyang ito. So siguro yung base dito sa binasa natin ay palalimin pa natin yung gustong ipaabot sa atin itong pagninilay. Yung isang nakita ko dito, unang-una yung napakahalaga pala na pati yung pagmamahalan natin ay idalangin natin sa Panginoon na papag-alhabin niya. Yung bang napakahalaga pala na yun nga yung bang palaging umihingi ng tulong sa Panginoon at kilalanin na talagang sa kanya nang galing itong pagmamahal na ito, no? Yung bang kaya napakahalaga na yun nga yung bang itong ginawa ni San Pablo na yung hiniling niya sa Panginoon na ipagkaloob itong alab, no, ng pagmamahal sa komunidad ng Thessalonica. Yung maganda din dito yung yung sinabi sa atin na hindi lang pinagsasabihan ng komunidad doon sa Thessalonica, kundi yung sinasabi lang ni San Pablo na ito talaga yung batas na nalikas na katangian ng pagmamahal, no, yung patuloy na paglago. Kapag totoo yung at buhay yung pagmamahal, dapat lang talagang itong lumago, yung mga parang ano po ba siya, parang yung isang quality ng totoong pagmamahal, yung natural sa kanya na lumawak siya, lumago. Pero very striking po sa akin dito yung sinabi na mangyayari lamang ito kung handa tayo at bukas loob sa paggamit ng mga pagkakataong inihahandog sa atin sa bawat araw. So ibig sabihin, maraming paraan tayong pwedeng magamit para mapalago natin itong pagmamahal na ito. Kung bibigyan lamang natin ng pagkakataon yung sarili natin na makita na sa maraming bagay, sa maraming sitwasyon, sa maraming pagkakataon, maaari nating magamit itong pagmamahal na ito para lumago. So, para sa akin, very, very striking. Sa pamamagitan ng konkretong pamamaraan ba, hindi lamang sa salita, kundi yung konkreto, maipaparamdam mo, maipapadama mo yung pagmamahal mo. Yeah. Si Brother Paul, may sinasabi siya kanina tungkol dito Doon po sa Bishop, yung palaguin nawa at pag-alabin ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao. Gusto ko lang pong balikan yun, Bishop, yung sinabi ninyo at nabanggit ni San Pablo, yung pag-alabin, pag-alabin natin. Minsan may professor po kami sa seminaryo, nung nag-aaral pa ako sa seminaryo. Ang course namin nun, eschatology. At pinag-uusapan namin ay ang hell, ang pierno. Sabi ng professor naming pare, sabi niya, para sa akin, sabi niya, hell is a cold place, sabi niya. Hindi ito mainit, sabi niya. Instead it's a cold place. Bakit kanya? Kasi halimbawa sa relasyon, sabi niya, kapag malamig na ang turingan ninyong mag-asawa, pag malamig na ang turingan ninyong magkapatid, kapag malamig na ang turingan ninyong magkaibigan, teka, baka check mo, baka wala nang pagmamahal na nag-i-exist dyan, sabi niya. Kaya nga po naalala ko lang yun dahil dito sa panawagan ni San Pablo na pag-alabin. So,
Ito rin po siguro yung magiging basehan ng kung may pagmamahal pa ba sa akin. Kapag ako'y nanlalamig na, kapag wala na akong sigasig sa pakikitungo sa iba, we have to check really in ourselves kung baka naman nababawasan ang pagmamahal o hindi na tayo nagmamahal. Bishop, parang ganun po. Nung yung anniversary ni Father Bong, 25th sacerdotal anniversary niya, nung pinagdiwang nung December 13, no, yung bang sabi ko nga yung napakahalaga na yung alab ng pagmamahal ay ginagatungan, yung bang yung unang ginagatong dapat dito yung ating pagkamakasarili, ganon, yung bang kasi nga pag talagang tunay na nagmamahal tayo sa Diyos at sa isa't isa, yung focus ng atensyon natin hindi sa sarili natin Yung bang kung gusto natin talagang mahalin ng Diyos, yung focus ng atensyon natin ay sa Diyos talaga, dun sa pagtupad sa kanyang kalooban. At kung gusto nating mahalin yung kapwa, yung focus ng atensyon natin ay yung kapwa, kasi gusto natin siyang paglingkuran, yung bang gusto nating yun nga, yung bang yung tulungan siya, gano'n, yung bang ito yung mga konkretong pagmamahal. So pag nagmahal ka talaga, kakalimutan mo talaga yung yung sarili mo, no? So yun nga yung first na thing na panggatong talaga. Yung mahalaga yung ginagatungan talaga itong yung apoy na ito, kasi yung dito nakikita mo yung sabi niya, pag hindi mo ginagatungan yan, yung mamamatay, no? Yung bang mamatay yung apoy. At napakaganda rin po nung binanggit dito sa ating pagninila yun tukol sa pagsasabuhay talaga nitong kataganang buhay na ito. Very striking din sa akin yung sinabi dito na paano natin isasabuhay ang kataganang buhay na ito. Sabi po dito na na kaya sinabi ni San Pablo ito sa mga taga-Tesalonica, kasi gusto niyang mabuo yung pagmamahal na parang nasa loob ng pamilya. Walang pagkakanya-kanya, walang pagiging selfish. Kasi yung essence ng pagmamahal sa isang pamilya siguro mai-relate natin yan, hindi lamang sa sarili nating pamilya, kundi pati sa grupo natin, sa parokya, sa mga organization. Actually, binanggit yan dito na maaari nating pagsikapan na palaguin ng pagmamahal na ito na bigay ng Diyos. Inherent sa atin yung pagmamahal. Pero nasa sa atin yung kung paano natin siya palalaguin. At napakaganda kasi ang daming binibigay sa ating pagkakataon. Minsan hindi lang natin nakikita, minsan hindi lang natin pinapasin, pero ang daming pagkakataon para mapalago natin itong pagmamahal na ito. Si San Pablo po, hindi naman, sabi nga dito sa pagbasa natin, ito isang paalala. Sabi niya, constant reminder. Hindi naman ibig sabihin na yung komunidad niya ay walang pagmamahal. Kundi, St. Paul is always reminding his community about this love. Sana na patuloy na pinapaalalahanan sila na ang pagmamahal ay kailangan ay likas sa atin. Sabi nga, it's innate to us. Ngayon, the challenge siguro, ang hamon sa atin, mga tao, na paano natin concretely how to express or show this love to others. Ay, parang ganon yung pinupunto din ni San Pablo. Kaya nga po yung sa mga pagninilay natin ngayong sa salita ng Diyos, mahalaga yung isang binanggit dito sa pagninilay, yung aspeto ng paglago. Gusto ko rin po ibahagi yung madalas na sinasabi sa amin sa seminaryo ng aming mga formators, na sa aspetong kayo nasa theology na, hindi na kailangan kayong nire-remind ng mga ginagawa nyo. At syempre, dapat nakabaon na sa inyong pagkatao na ginagawa nyong isang bagay, nakikipagkapwa-tao kayo, tinuturing nyo ang kasama nyo na kapatid nyo dahil mahal nyo siya. Hindi yung routinary lang. Kasi pag naging pari na kayo, sa darating na panahon, walang magiging saysay yung ginagawa nyo kung basta lang ginagawa dahil kailangan gawin. Bagkus, ito yung sinasabi natin na yung puhunan sa lahat ng ito ay pagmamahal. Dahil unang-una,
nagbigay kayo ng yes nyo kay Lord dahil naramdaman yung pagmamahal nyo sa Kanya at pinaramdam niya na mahal niya kayo. Siguro mahalaga din yung sinasabi dito sa atin, yung pinakasentro ng Kristiyanong pamumuhay, sabing ganyan, ay ang pagmamahal. No? Yung mga palagi kong sinasabi nga na hindi yung dasal, bagamat mahalaga yung pagdadasal, hindi ito yung pinakasentro ng buhay Kristiyano. Ganon yung bang nagdadasal tayo para sa ganon ay lumago yung pagmamahal natin sa Panginoon at lumago yung pagmamahal natin sa isa't isa. Ganon yung bang yung nananatili tayo sa harapan ng Blessed Sacrament. Yung merong tayong yung tinatawag nilang union with God, yung nararanasan natin, yung dahilan dito para sa ganun yung pagmamahal ng Diyos ay mapasa atin. Ganun yung bang yung kaya nga yung dasal natin pag nandiyan tayo sa harapan ng Panginoon ay sana yung pagmamahal mo ay mapasa akin din, kasi yung napakahalaga na maintindihan natin na yung hinihinging pagmamahal sa atin ay yung pagmamahal ng Diyos, hindi lamang yung makatawang pagmamahal na kaya nating gawin kasi napapagod tayo. Kuminsan yung bang nagsasawa tayo sa pagmamahal sa isa't isa, ganun yung bang, pero yung hinihinging pagmamahal sa atin nga, yung pagmamahal na hindi nagsasawa, talagang yung pagmamahal na galing talaga sa Panginoon, no? Ito po siguro yung sinasabi ni Kuya Jomar kanina. Yung bukas, sabi niya, handa at bukas loob sa paggamit ng mga pagkakataong inihahandog sa atin sa bawat araw. We can concretely express our love sa pamamagitan ng pagiging bukas ang kalooban natin sa mga pinapadala ng Diyos sa atin sa araw-araw natin, sa mga nakakasalamuhan natin araw-araw. Siguro kung kulang pa yung pagmamahal ko o kung namamatay na yung apoy, baka may pinapadala ang Diyos sa atin araw-araw ng mga tao na that who are reminding us also to set our hearts on fire. Parang yung sinasabi mo kanina, Kuya Jomar. Actually, parang sa sobrang bait ng Diyos talaga na tayo kasi yung nakakalimot na magmahal pero God is really love. At yung kanyang pag-ibig ay ibinabahagi niya sa atin. Kaya lang minsan hindi natin napapansin, katulad sinabi mo nga na nagpapadala na siya ng mga, hindi lang tao pati sitwasyon, pati yung mga pangyayari sa buhay mo. These are all manifestations of God's love. Kung titignan lamang natin at gagamitin natin ito para mas mapalago natin yung pag-ibig na ito, yung pagmamahal na ito. At bago po ang ilang paalala, napakahitik na hitik po ang ating talakayan ngayon. Pero puputulin po muna natin, at bago po ang ilang paalala, nais ko po muna banggitin ang ating cellphone number para po kung meron kayong mga katanungan o nais ibahagi at ipagdasal, ay maaari po niyo i-text sa amin at ito po ay aming babasahin mamaya sa ating pagbabalik. So ang number po ay 0949-159-2309. Ulitin ko po, 0949-159-2309. So i-text nyo lang po ang inyong mga pagbabahagi o kung may nais po kayong ipagdasal natin mamaya. So wag po kayong mahihiyang mag-text. At wag po kayong aalis para sa ilang paalala mula sa ating himpilang Radio Maria, Bringing Christ into your home. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Alagad ng Diyos, pinili ni Kristo, hinirang para sa bayan ng Diyos, pari magpakailanman, paring Pilipino. Tunghayan ang buhay ng mga pari, pakinggan ang kanilang mga kwento at alamin ang kanilang patuloy na pagtugon sa tawag ng buhay paglilingkod. Paring Pilipino, tuwing araw ng Martes ganap na 1:00 hanggang 2:00 ng hapon, dito lamang sa himpilang Radio Maria.
Nalilito? Natatakot? At sa iyong pakiramdam, ikaw ay nag-iisa? Kapatid, may kaibigan ka. Sa Reach Out, may makikinig at magpapayo sa iyo. Makinig sa Radyo Maria Bringing Christ into your home sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan, at 102.1 FM Isabela. Radio Maria, bring Christ into your home. Nagbabalik po muli ang programang In Manos Tuwas. Ito po si Kuya Jomar, kasama po si Bishop Bobet po ng Diocese of San Jose. Brother Paul Silva po ng Diocese of San Jose. Brother Gio po ng Diocese of San Jose. Ako din po, taga-Diocese of San Jose. Nakalimutan ko po. At kaya bago po tayo nag-break ay napakahitik na hitik po ang ating talakayan tungkol sa pagpapalalim nitong ating topic tungkol sa pagmamahal. Kanina yung sabi ko, maganda siguro na talakayan natin itong itong mga panganib na sinasabi ni San Pablo kung kaya't paulit-ulit niyang dinadasal ito at pinapaalala sa mga taga-Thessalonica yung palaguin nawa at papagalabin ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao. Yung unang panganib daw yung pagkakanya-kanya. Kasi yung talagang may tendency tayong magkanya-kanya, no? Yung kasi mas madali kasi yung ikaw lang yung nagtatrabaho, yung ikaw lang nag-iisip. Kasi pag sinama mo pa yung iba, minsan naawayin ka pa doon sa niya. Kasi iba yung opinion niya, ganun yung baka mag-iba pa yung yung iniisip mo, ganun yung at kung minsan tumatagal, ganun yung kaya mas gusto natin madalas yung parang mas normal sa atin yung gawin mag-isa yung mga bagay, ganun yung Alam niyo, ako po may confession ako. Actually, medyo sakit ko yan. Hindi ko po alam, pero siguro, kasi galing ako sa youth ministry at ang aking naging trabaho before sa youth ministry, talaga sa creative department, kumbaga. Medyo naging perfectionist ako in a sense na gusto ko kapag may gagawin kaming bagay o gagawin kaming activity, it has to be perfect sa standard ko. Kaya kapag hindi ko siya na-achieve, medyo mataas ang stress level, tapos medyo mainit ang ulo, mas gusto ko pang gawin ko na lang ang sarili ko. Parang yun yung naging kaisipan ko na weakness ko rin. Kasi dahil dito, nagkakaroon ako ng maraming kaaway, nagkakaroon ako ng mga katampuhan, and na-realize ko na it's not about your own talents, kundi yung maibahagi mo ba ito at magamit mo rin yung kaalaman ng iba para mas mapaganda mo yung isang bagay. Yeah. Kaya yung pagkakanya-kanya talaga, it becomes parang magiging infection sa isang relasyon. The relationship becomes infected kapag nagkaroon ka ng pagkakanya-kanya. Dapat sama-sama tayo. Tayo to together ito hindi pwedeng ikaw lang. Tama po kayo doon, Kuya Jomar, sa sinabi nyo. Kasi personal din po sa karanasan ko, bago po ako bumalik ng seminaryo, ako po ay nagtrabaho ng ilang taon sa labas. At iba yung working environment sa labas. Yung binibigyan din ng emphasis doon, yung kailangan pag nagtatrabaho kami, sarili kang sense of being independent. At minsan yun yung nadala ko pag balik ko ng seminaryo, iba yung espiritu na ina-uphold, yung bang community as brothers. Kasi madalas sinasabi sa amin na hindi maganda sa isang community na kanya-kanya ng trabaho. That's why community nga siya, kasi you work together as brothers. Kasi pagdating ng panahon, kayo ay mai-incorporate sa presbyterium, sa mga kasama niyong pare, kailangan nandyan yung camaraderie. Ito yung nagpapalakas kasi sa pagsasamahan. At ito yung mahalagang aspeto sa isang buhay ng naglilingkod sa Panginoon.
Siguro maganda din yung yung palaging ipaalala sa atin na yung ideal talaga natin, yung pinaka mimithi talaga natin yung pagkakaisa, no? Yung mga kaya yung mga pagkakataon na magtatrabaho tayong magkakasama, ito yung mga oportunidad para mabuo itong pagkakaisang ito. Hindi lang yung perfection in doing things, kundi yung perfection in loving talaga. Yung mga yung maging ganap tayo doon sa pagmamahal natin sa isa't isa, at yung sana yung bawat ginagawa natin maging daan, kasi kung tinitignan natin ito as our ideal, yung minimithi natin, we take every opportunity as an occasion para sa ganun yung talagang matamo natin yung pinaka-ideal ng buhay natin bilang mga Kristiyano, no? Kasi ito yung dasal ni Jesus sabi niya, Panginoon, magkaisa sana sila kagaya ng pagkakaisa natin dalawa. Ganon yung mga... Kanina po nabanggit ko, Bishop, sa inyo nakakwento ko yung... Nagkakwentuhan po kasi kami ni na Bishop nung tanghali. Naikwento ko nga yung... Sabi ko, Bishop, nung bagyong Yolanda, sabi ko, we gathered in an experience of what not ought to be. Yung parang karanasang hindi dapat. Pero we gathered in that karanasang hindi dapat. Pero na-realize ko po doon, Bishop, in that an experience of what not ought to be, it became a religious experience for all of us. Naging karanasang banal yung ating karanasan na pagpupulong o pag-gather sa karanasang hindi dapat. Sabi ko nga po kay Bishop kanina, sa news makikita mo yung mga tent, iba-iba yung nation, di ba? May France, may USA, may Italy. Habang nagkasundo-sundo, wala mo ng kalaban, even yung mga country na nakakainitan natin, nagkasundo-sundo para tulungan tayo. At nabanggit ko din po kay Bishop kanina yung napakaganda ring ipinakita sa news, yung mga kapatid natin sa bundok. Sa Ayeta, no? Sa Ayeta po, Bishop. Sa Porac po. Ang ginawa ho nila, yung ani nila sa isang linggo, kinuha nila at ipinadala nila sa Tacloban. May saging, may kamote, may gabi. Tapos tinanong sila ng isang reporter, sabi niya, bakit niyo ginagawa ito? Baka naman kayo ang walang makain na. Sabi, sagot ng mga kapatid nating Ayeta, noong pong pumutok ang pinatubo sa amin, tinulungan po kami. At ngayon, binabalik lang namin ang pagmamahal na ipinakita sa amin noon. Napakaganda pong makita sa television yung pagkakataong iyon. Yes. So, ako napanood ko din yun Yung na-touch din ako doon sa yun nga, yung bang napakaganda nitong even yun nga, very negative nga yung karanasan ng Yolanda, no? Pero ito yung naging okasyon para yun nga, yung bang yung madami, kahit na yung konting pwede nilang ibigay ay talagang ibinibigay para sa may pakita nila yung pagkakaisa nila, no? Pakikisa nila dito sa mga kapatid natin na naapektuhan ng Yolanda. Actually, ito po yung pinaka maganda okasyon na masasabi natin na hindi nagkanya-kanya mga tao. Hindi nagkaisa talaga sila. At ito yung isang napaka-konkretong pagkapakita ng pagmamahal in the simplest way. At yung iba talagang matindi yung ibinigay o matindi yung ibinahagi. Yeah. Or pati yung mga maliliit na natouch ako dun sa nakita ko sa Facebook na hindi naman siya Pilipino pero nagtitinda siya ng lemonade, bata. Yung dalawa. Yung ma-raise nilang funds ay ibibigay nila sa typhoon victims. That is very, very parang very touching na gesture na ginawa nila. Siguro yung mahalaga lang dito, yung pwede tayo pa lang yung bang bumalik dito sa sa pagkanya-kanya pa palagi, kasi ito yung tendency natin ay mga buti naman may mga karanasan na ganito kagaya ng Yolanda na binabalik tayo palagi doon sa yung pagkakaisa, yung yung concern sa isa't isa at pagkilos talaga bilang isa, no? Yung lalong-lalo na sa pagtulong.
yung isa kanina, yung isang danger na sinasabi, panganib, yung pagiging mababaw sa relasyon. Yung bang, hindi ko alam kung naranasan na ninyo ito. Kung minsan, meron kang kausap, tapos, naintindihan mo may problema siya na gustong ibahagi. Yung bang, pero, yung hindi mo na tinalakay yung problema niya, hindi mo na pinansin yung problema niya kasi yung mangyayari kasi yung lalalim yung pag-uusap ninyo at dahil lalalim yung pag-uusap ninyo, ma-involve ka pa dun sa problema niya. Kaya kung minsan kontento na tayo dun sa pagiging mababaw yung relasyon natin yung kasi minsan yung reason because we do not want to get involved. And then yun nga, we don't want to know more about the person, about his problems, yung tungkol dun sa dinadaanan niya, kasi yun nga, ibig sabihin nun, makikinig ka kasi Pangalawa, pag narinig mo yung mag-i-involve ka na doon sa problema niya, and you will have to offer yung help, gano'n, yun ba? Parang ayaw na po nating maabala minsan. Parang yung convenience natin mawawala dahil lalalim yung pakikipag-ugnayan ko dito sa taong ito. Pag nagkwento pa, magtatagal pa, may schedule pa ako, kaya matutulog pa ako. At yun yung pagiging mababaw. Yun ay isang panganib. Ito yung hindrance para ma-i-express natin yung pagmamahal sa kapwa. Si Gio ata may gusto sabihin. Malaga po dito siguro, Bishop, sa pagiging mababaw na yung sinasabi po nila na the gift of presence na yung taong may problema, kakilala mo man o hindi, magbabahagi sa iyo. Pero sa presensya mo lamang na nakikinig ka, hindi mo kailangan magsalita, na parang nasusolve na yung problema niya. Gumagaan yung pakiramdam niya. Kaya nga po noong napagbahagian po natin yung bagyong Yolanda, madalas po na nakikwento natin na bakit nangyari itong mga bagay na ito. Pero sa mga kwento po ng mga nabiktima ng bagyo, isang mahalagang presensya ng bawat isa ang parang nagpatibay ng panalangin nila. Nakita ko nga po sa TV na parang on our part na hindi naapektuhan, parang tayo minsan may panghihina. Pero sa kanila, sabi nila hindi kami nawawalan ng pananampalataya dahil alam namin kasama namin kayo. So, nang nanonood po kami noon, yung isa kong katabing pare sa seminary, muntik nang maiyak sa ginawakan niya ako ng mahigpit dahil talagang nakakapang, yung presensya ng pagtulong ng mga tao sapat na para lumakas sila at magpatuloy sa buhay. Siguro yung sinasabi ni G, yung presence, many times, hindi natin nakikita yung halaga nito, yung bang, yung hindi natin alam kung gaano yung dating nito dun sa mga taong pinupuntahan natin. Naalala ko yung isang pari nga na hindi ko alam kung sa Leyte, yung yung nung nagpunta, nung una daw nag-aalangan siya na pumunta kasi wala siyang mai-offer na pagkain, wala siyang mai-offer. Pero yung nagulat siya nung very appreciative yung mga tao nung nakita siya nagpunta, yung mismong presence niya, yung talagang nagpalakas sa kanila, nagpalakas ng loob sa kanila, gano'n yung mga... Actually, sometimes hindi mo na kailangan talagang magsalita ng or just the mere fact na nandun ka kasama nila, malaking bagay yun. Even, hindi lang siguro sa mga naapektuhan ng bagyo, kundi yung mismo dito sa sitwasyon natin. May kaibigan kang gusto ng kausap, kahit wala ka namang sabihin, tabihan mo lang siya. That's a big thing. Malaking bagay yun. Yung isang sinasabi pa dito, yung kawalan ng sigla, meron ba kayong reflection tungkol dito, yung sa kawalan ng sigla? Kasi kung minsan, yung relasyon parang walang kalutoy-latoy na. Parang wala nang dating. Gano'n yung you just let things pass na gano'n. Kaya paulit-ulit na lang siguro. Wala nang creativity. Kasi yung pagmamahal daw, kung tunay na pagmamahal, it's creative. Very creative yung pagmamahal. Kaya nga yung
itong papag-alabin natin, sabi, yung palaguin, yung napakahalaga na yun nga yung bang, or else yun nga mawawalan ng apoy, wala ng alab talaga, yung kaya sinasabi ko nga kanina yung dapat yung gatungan natin, yung mga gatungan palagi. So yung parang ano po, Bishop, yung parang you have to keep the fire of love burning. At yung mga panggatong natin dyan, yung mga sitwasyon, yung mga pangyayari na dumating sa buhay, o sa relasyon natin, sa relasyon, hindi lang maski sa pamilya, minsan nawawalan tayo ng sigla, minsan wala nang katulad ng sinabi, wala nang kalatoy-latoy, kaya minsan mas napapasama ka pa sa ibang mga tao, mas gusto mo pang kasama ibang tao kaysa sa sarili mong pamilya, kasi siguro baka walang sigla. Baka, katulad sinabi niya nga, Bishop, hindi creative yung pagmamahal, hindi creative yung relasyon na nabubuo. Siguro maganda pag nilaya natin na sa paanong paraan natin mapag-aalab pang lalo yung pagmamahal natin sa kapwa, sa pamilya, unahin natin sa pamilya natin, at saka yung sa pakikipagrelasyon natin sa mga kaibigan. Yun. Siguro magandang pag-isipan natin paano natin mapag-aalab pa ito. Saka maganda rin pong aspeto dito sa kawalan ng sigla ay yung openness. Openness sa sarili, sa kapwa at sa reality na kung ano man ang maranasan natin, positibo man ito o negatibo, hindi dapat ito maging hadlang, lalo na sa mga negative experiences, para hindi tayo magmahal o susuko na lang, isasara na yung pinto. Bagkus ito sana yung magbigay pa ng alab, ng sigla, para sabihin natin kahit anong mangyari, ito man na naranasan ko, magmamahal pa rin ako. Dahil alam ko may nagmamahal talaga sa akin. Napakaganda ng ating pagbabahaginan, pero gusto ko lang po sana, Bishop, bigyan ng oras itong nag-text po sa atin. Actually po, sa mga nakikinig po sa atin, meron pong tumawag sa amin kanina bago tayo mag-on air, at sinabi ko na lang sa kanya na i-text niya yung kanyang gusto ipagdasal. Kasi kanina nakausap ko siya, gusto niyang humingi ng panalangin. At ito po siya, sabi niya, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Val. I'm 20 years old. Nais ko po sana na ipagdasal ninyo ang nararanasan ko po sa buhay ko ngayon. Nakakulong po kasi ako ngayon. Magsi 6 months na po ako sa December 27. Hindi ko na po alam ang gagawin ko dahil hirap na po ako, at lalo na po ang pamilya ko, at naghiwalay na po ang mama at papa ko. Gusto ko na po matapos ang pagsubok na nararanasan ko ngayon. Sana po dinggin ng Diyos ang dasal ko. Kay Val, yung umasa ka na pagdadasal ka namin, kaisa mo kami sa yung minimithi na makalabas ka dyan. Yung siguro ang mahalaga yung make the most of every moment na yung bang yung gawin mo yung magmahal ka kahit na nandiyan ka sa kulungan, hindi naman balakid yung kulungan, meron kang kasama dyan na pwede mong mahalin, ganon yung bang maging mas bukas ka para magmahal ng iba, para sa ganon yun nga yung bang ang Diyos ay lalo pang magtatrabaho sa buhay mo. Katulad nga po nung sinabi natin kanina na gumagamit ang Diyos sa mga sitwasyon para mas higit nating mapalago yung pagmamahal natin sa kapwa. Siguro kay Val, itong sitwasyon na ito, maaaring mong magamit para, tulad nga sinabi ni Bishop, mapalago pa yung pagmamahal na pwede mong ibahagi sa iba. Yung meron akong isang si Bishop Cardinal Van Tuan, yung isang libro nga, yung bibigyan kita na libro. Bishop? Salamat po. Merry Christmas. Ang ganda kasi nitong librong ito, yung karanasan mismo ni Cardinal Van Tuan sa loob ng kulungan. At 11 or 13 years siya dyan. Wow. Yung yung makita mo talaga yung itong mga sinusulat niyang ito, talagang pinapakalat niya doon sa mga Vietnamese na yung nilalabas doon sa kulungan at kinakalat doon sa mga parang inismuggle talaga yung mga sinulat niya. Tapos yun nga, nabuo nila yung isang libro, yung tinatawag na yung pamagat ng libro, yung The Road of Hope. Yung para bang yung karanasan niya mismo ay naging daan para sa ganun siya mismo ay maging daan ng pag-asa para sa iba.
At sige po, bago po natin tapusin ang ating programa, siguro magandang magkaroon tayo ng recap dun sa ating hitik na napag-usapan po ngayong araw na ito. Bali po yung pinag-usapan po natin ngayon ay yung kataganang buhay, palagawin nawa at pag-alabin ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao. At ito ay galing sa first letter ni Paul sa mga Thessalonians chapter 3 verse 12. Napakaganda po nitong paalalang ito. Una, ito ay isang dasal. Pinapaalala sa atin na talagang ang pagmamahal ay dapat hingin din sa Diyos. Lalong-lalo na yung alab na kailangan natin sa pagmamahalan ay talagang galing sa Diyos, galing sa banal na Espiritu. At napakahalaga din na yun nga yung itong paalalang ito sa atin para sa ganun yung maiwasan natin yung tatlong panganib na sinasabi nga, yung panganib na yung bumalik sa dating gawi, yung pagkakanya-kanya, pagiging mababaw at kawalan ng sigla sa relasyon natin sa isa't isa. Yung mga tapos mahalaga din siguro na yung paanyaya nitong kataganang buhay na ito, yung tignan natin yung iba't ibang mga aspeto ng makadiyos na pagmamahal. Yung kailangan yung marunong tayong magpaubaya, kailangan tayong maging maunawain tayo, matuto tayong tanggapin ng bawat isa, magpagtiyaga, gano'n yung bang yung nakahanda palaging maglingkod sa isa't isa. Yung sinasabi mo, Jomar, na dami pa lang mga opportunities, no, yung bang na para magmahal, yung hindi tayo talaga mawawalan ng pagkakataon para magmahal, yung habag para sa pagkukulang ng kapwa. Kuminsan yung nagiging impatient tayo sa iba, no, kasi yung mga dami nilang kakulangan, gano'n yung bang tapos yung konkretong pagbabahagi ng material, kagaya ngayon yung nangyayari sa Yolanda, na yung bang so we really share yung mga material na bagay, konkreto talaga. Ang dami pang nating napag-usapan, yung mga pagdinilay na ginawa, yung bang, pero ang lahat, yun nga, yung bang ay tumutukoy dun sa paanyaya para papag-alabin natin at gawing malago itong ating pagmamahala. Yung bang sabi natin, ito'y likas sa pagmamahal na yung patuloy na lumago ito. Yung bang salamat po, Bishop, sa inyong pag-recap sa ating napag-usapan ngayon. Sana po inaanyayahan namin kayo muli na makinig sa susunod na linggo sa ating panibagong episode ng Imanus Tuwas para sa ating susunod na topic. No, I'm sure ang ating susunod na pag-uusapan ay higit na mahalaga para sa pagkasabuhay natin ng ating buhay pananampalataya. Buhay spiritual. At buhay spiritual. So maraming salamat po muli sa inyong pakikinig. Atin pong tapusin ngayon ating programa sa pamamagitan ng magbabalik po palang muli ang ating programa sa matapos ang ilang paalala mula sa ating himpilang Radio Maria, Bringing Christ into Your Home. Ito po si Archbishop Socrates Villegas mula sa Archdiocese of Lingayen, Dagupan. Bumabati sa ating mga tagapakinig ng Radio Maria, 99.7 FM, Bring Christ to Our Homes. Makinig po kayo, pakinggan natin ang salita ng Diyos, pabayaan natin ang Radio Maria ay maging kasangkapan upang maranasan natin na tayo mahal ni Jesus, tayo iniingatan ni Maria. God bless you all. Isang mapagpalang pakikinig sa himpilan ng Radyo Maria Philippines na sumasahing papawid sa pamamagitan ng 99.7 FM sa Tarlac, 101.5 FM sa Cagayan at 102.1 FM sa Isabela. Napapakinggan rin po tayo sa buong mundo sa live audio streaming na matatagpuan sa ating website
sa www.radyomaria.ph at sa website ng World Family of Radio Maria sa www.radyomaria.org. Nararating din po ng Radyo Maria ang iba pang mga probinsya sa pamamagitan ng Comclark at affiliated cable TV networks. Dito sa Tarlac, sa Hightech Cable TV, CLC TV Network, Angeles City Cable TV Network. Sa probinsya ng Pampanga, sa Angeles City Cable TV Network, CLC TV Network at sa Comclark. Sa probinsya ng Bulacan, sa Golden Eagle Cable Corporation, Good Shepherd Cable TV Network, Villarama Cable TV Network, CLC Rainbow NSCV. Sa Bataan, sa Apollo Fly Cable TV, Mariveles Space Cable at CLC. Ang lahat pong yan ay sa Digital Channel 99. Ako po si Father Raymond Cruz, ang direktor sa programa ng ating himpilan. Bumabati sa inyong lahat. Ito po ang Radyo Maria Philippines. Radio Maria, bringing Christ into the home. Nagbabalik po muli ang programang In Manus Tuas dito po sa Diocese ng San Jose, Nueva Ecija. At kasama pa rin po natin ang ating mahal na obispo, si Bishop Bobet, at ang ating dalawang seminarista ng Diocese, si Brother Gio at si Brother Paul. Kanina po ay nagkaroon na po ng paglalago mga ating mahal na obispo sa ating talakay na napakagandang topic ngayong araw na ito. At iniimbitahan pa rin po namin kayong muli na makinig sa susunod na linggo at ang ating topic ay tungkol sa presensya ni Jesus sa Banal na Eucharistia at presensya ni Jesus sa kanyang mga salita. Kasi nga ito yung dalawang presensya ni Jesus na talagang pinaghuhugutan natin ng lakas sa pamumuhay natin bilang mga Kristiyano. At bago ko po tapusin, Bishop, ay gusto kong sabihin na nag-text po muli si Val at sasabi niya marami pong salamat sa panalangin. Salamat po talaga. Salamat po sa advice, sabi po niya. So, Val, patuloy namin ito na pinagdarasal. So, ngayon po, baka merong gustong panghuling mensahe ang ating mga panauhin ngayon sa ating programa. Yun lang pong, gusto ko lang pong i-connecta yung ating talakayan ngayon, Bishop, dahil nagpapasko na. Lagi po natin tandaan na ang kwento ng Pasko ay isang love story. Ito ay kwento ng Diyos na umibig sa kakayanan at kahinaan ng tao, kabutihan at kasamaan ng tao. Kaya po ito naging love story. At kagaya po ng sinabi ni Brother Paul, ang Pasko ay dahil kay Kristo na unang-una siyang nagparamdam ng pagmamahal sa atin. Kaya sana ang tunay na diwa ng Pasko ay ang diwa ng pagmamahalan at pagbibigayan na walang hinihiling na kapalit, kagaya ng ginawa ng ating Panginoong Jesus. Siguro mahalagang tignan nga natin to sinasabi ni Paul at ni Gio na minahal tayong una ng Diyos, no? Yung bang God loved us first, no? Yung kaya tayo ay may kakayahang magmahal dahil minahal tayo ng Panginoon. Ayun, so katulad ng sinabi ni Bishop Kaina, ngayon pa lang po ay bumabati na kami ng maligayang Pasko dahil sa susunod pong Miyerkules ay Pasko na. Pasko na. Ngayon po ay bumabati na po kami sa lahat ng mga tagapakinig natin ng Merry Christmas. At sana po ay maging mabunga po ang inyong pagdiriwang ng Kapaskuhan. So tapusin po natin ngayon ang ating programa sa pamamagitan po ng isang panalangin na pangungunahan ni Brother Paul. Sama-sama po tayong manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, madalas ang dami pong pumipigil sa puso namin para magmahal. Kung minsan takot kaming magmahal dahil minsan na kaming nabigo. Kung minsan hindi namin kayang mahalin ang mga taong di kalugod-lugod. Kung minsan naman hindi namin kayang lampasan ang aming mga pride. Huwag mo po sana kaming hayaan na tuluyan kaming lamunin ng mga bagay na
humahadlang sa amin para maipamalas ang aming pagmamahal sa aming kapwa. Turuan mo po ang aming mga puso na magmahal ng tunay at wagas kagaya ng ipinakita mo sa amin. Gulatin mo po kami, Panginoon, kapag wala ng sigla ang aming buhay. At kapag ang pakikitungo namin ay nanlalamig na, muli mo po sana kaming pag-alabin. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Amen. At gusto ko din pong kunin itong ilang uling sandali para i-greet ko po kayo ng Merry Christmas and Happy New Year. At ang pagpapala po ng Panginoon ay sumainyong lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So muli po, maraming salamat sa inyong pakikinig hanggang sa muli.